Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong magandang balita ngayon dahil hindi lang nag-iisa si alias Tutoy, hindi na siya nag-iisa dahil merong apat na lumutang na karagdagang magbigay ng testimonya. Apat na whistleblower ito, lahat ay 5 na kasama si Tutoy. At ayon dito sa apat na ito ay handa silang tumulong sa gobyerno pero bigyan sila ng proteksyon at meron silang isiwalat tungkol sa nalaman nila dito sa nawawalang mga sabungero. At para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang DZMM Daily Radio Serbisyo. Apat pang nagpakilalang akusado sa kaso ng missing sabungero, lumantad na. Nananawagan din ng proteksyon mula sa gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away! Jeff Marlin, lumantad na ang apat pang nagpakilalang mga akusado na kasamahan ni alias Totoy sa kaso ng missing sabungero. Sa isang online live na tumagal ng 6 na minuto, nagpakilala ang apat na kabilang sila sa kinasuhan noon sa Manila Arena. Ayon sa apat, lumitaw sila para humingi rin ng proteksyon sa gobyerno para sa kanilang seguridad at kanilang pamilya dahil kabilang din sila sa mga biktima. Sabi po namin sa gobyerno, humingi din po kami ng justisya at hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Nilinaw din ng mga ito na in-house security sila at si alias Totoy ang hepe nila. Ibinunyag nilang big-time personality umano itong si alias Totoy. May sariling bodyguard, may resort at maraming ari-arian. Ayan, so dito pa lamang sa salaysay ng apat na ito na big time pala na security. Tama ang sinabi ni alias Tutoy na nasa loob talaga siya ng samahan na yan, ng sindikato na yan. At malaki pala ang kanyang katungkulan. Siya yung chief security guard. At yung apat ay under sa kanya, itong apat. Ngayon, meron akong naamoy, smell fishy. Kasi bakit lumutang itong apat? At itong apat ay dating mga akusado. At baka dito pagbigyan na ito ng proteksyon ng gobyerno, ay baka, alam nyo bang iniisip ko mga ka-Golden Boy, baka sisirain nila ang testimonya ni Totoy, ni alias Totoy, di ba? Kasi parang sa pananalita nila, parang nagsiselo sila kay Totoy. Kaya medyo delikado ito, kaya dapat magbigay ng oath sa DOJ kung saan man sila magpabigay ng proteksyon na hindi sila sasalungat sa mga pahayag ni alias Tutoy dahil pwedeng katulad dito ng ginawa ni Kibuloy na nagpasok siya ng isang witness bali against kay Kibuloy. Yun pala ay isang tauhan niya. At ngayon sinisiraan ang kampo ni Risa Hontiveros ng nag-withdraw na witness na ngayon ang sinabi niya naman ay binayaran daw siya ni Hontiveros para magsalaysay ng peking salaysay. Kaya pwedeng ganito ang mangyari na itong apat ay pakawala lamang ito ng mga totoong sindikato. At kapag nag-hearing na ay sisirain nila ang mga testimonya ni Tutoy. So meron akong kutob na ganyan eh. Kasi si alias Tutoy ay kumpleto na yan ng salaysay. Wala nang wala nang dagdag bawas. Pero kapag itong apat ay makipag-collaborate kay Tutoy, ibig sabihin na hindi sila sasalungat sa salaysay ni Tutoy, ibig sabihin sila ay mga tunay na witness at lalong lalakas ang ebidensya ng prosecution. Pero kapag ito'y mga pakawala lamang ng sindikato para guluhin ng salaysay ni Tutoy, itong apat, kasi bago lang lumabas eh. So pwedeng ito nga ay pakawala lang ng sindikato at binayaran para ma-neutralize ang salaysay ni Tutoy at sa huli sasabihin nila na fake news ang binibigay ni Tutoy. Kaya careful dito ang Internal Affairs Service, ang DOJ, at ano pa ba ang sangkot diyan, ahensya. Careful lang sa bagong apat kasi parang may nagpakawala, di ba? Parang pinakawalan eh.
Okay, so ito, balik tayo sa balita, courtesy sa atin ng DZMM Teleradio Serbisyo. Nanawagan sila kay alias Totoy na huwag na silang idamay, magsabi ng totoo at maawa sa kanila at kanilang pamilya. Gumugulong na rin ang investigasyon ng PNP sa pagkakadawit ng ilang mga pulis sa kaso ng missing sa Bungeros. Pero malaking hamon sa ngayon ang kakulangan ng ebidensya. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Mahihirapang umusad ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service sa kaso ng missing sa Bungeros. Aminado si PNP IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay na kulang pa ang hawak nilang ebidensya. Sitwasyon po ngayon, para malinaw lang, ay wala pa pong inilalatag o inilalabas na affidavit itong sinasabing testigo na ito. Ano ang implikasyon nito kung wala pang affidavit? Dahil yung original na 7 na nasangkot doon sa missing sa Bungero case, na-dismiss na. Itong bago na nasalaysay at bagong revelation nitong si Totoy ay nag-uugnay pa sa 20 pulis na sinasabi na nasangkot. At dahil kulang ang ebidensya, mahirap daw maituro ang mga sangkot sa kaso. Okay, teka, sandali lang. Bakit ba kaagad sabihin na mahina ang ebidensya? Meron ng meron ng testimonya yan sa DOJ kay Remulla, yang si alias Totoy. At sabi nga ni Boying Remulla ay ito'y credible witness itong si alias Totoy dahil talagang saktong-sakto yung kanyang mga salaysay at hindi nababali, di ba? Parang tugma, sakto talaga. Kaya ano pa bang ebidensya ang gusto, di ba? Kaya nga diyan sa Taal Lake, diyan makikita ang pinaka-ultimate evidence. Kasi kapag may nakita diyan na kalansay na nakatali sa ang paa sa sako, kahit buto na yan at baka nakatali pa rin yung lubid, ibig sabihin yan ay isa sa mga inuhulog diyan out of 100 katao na nilagyan daw ng pabigat para lulubog. So kahit isang buto lang diyan ang makikita na may tali at may sako ng buhangin. Yun na yun yung ebidensya na tama yung sinabi ni alias Totoy. Ngayon dito sa itong sa Internal Affairs Service ay parang dalawahan kaagad ang isip eh. Parang nagduha-duha kaagad, diba? Mga kababayan. Hindi ganito na pananalita ang gusto ko eh. Katulad na pananalita ang gusto ko yung kay Boying Remulla na positive talaga siya. Na kunti na lang ang i-gather nila na evidence, ipapile na nila ang kaso. Bakit intayin pa ng Internal Affair na pupunta dyan si alias Totoy? Delikado ang buhay ni alias Totoy kapag lumalabas eh. Dapat kontakin nila si Boying Remulla itong sa IAS, sa Internal Affairs Service. Kontakin nila si Boying, si Remulla, at si Remulla ang tatawag kay alias Totoy at pupunta dyan ng very unexpected time at sikretong-sikreto para hindi masundan ng mga na kasi yan eh, wanted na yan si Totoy ng sindikato. Kaya kunting pagkakamali ni Totoy, sabi ni Totoy ay delikado na talaga ang buhay niya. Kaya ito, IAS dapat hindi magsalita ng parang wala ng pag-asa. Grabe naman. Imbis na tutulong, bubuhayin nga nila Boying Remulla yan na kaso eh. Kasi ngayon meron na ring 4 yung kanina, di ba? Karagdagang 4. I-screen lang yan ng mabuti, baka pakawala din yan ng sindikato para malusaw ang ebidensya ni alias Totoy. Kaya yan ang delikado diyan kasi napakaraming ang pera at hindi lang yan Meron palang sangkot dito na isang senador at 2 congressman. Yun ang ating i-vlog sa susunod na video bukas. Kung sino yung isang senador at 2 congressman. At itong senador daw ay mahilig ito sa outreach program. Outreach? Sino kaya yun? Yung tumutulong sa labas daw. Pakitang tao lang. Pero yun pala ay kasama dito sa sindikato. Grabe no? Kaya pala sabi ni Boying Remulla, mahirap na kalaban to kasi mga LGU official saka public official
tsaka mga sa PNP meron din. And of course, ang pinaka-alpha male dyan at alpha female ay mayayaman na tao na kayang bumili ng Supreme Court. Yun ang sabi. Alright, tapusin natin ang video courtesy sa atin ngayon ng Bilyonaryo Channel. Pero gumugulong na raw ang internal investigation. Tutulong din daw sila sa NAPOLCOM sa pagtukoy sa 20 pulis na dawit sa krimen base sa testimonya ng DOJ witness na si alias Totoy. Panawagan ni Attorney Dulay sa testigo magsampa ng formal na reklamo sa IAS laban sa mga umunoy sangkot na pulis. Kami po ay gumagawa na rin po ng tinatawag natin na investigation at case build-up base po sa mga dokumento na available na po ngayon. Hindi raw alam ng PNP IAS ang kinaroroonan ni alias Totoy at hindi rin daw ito nag-avail ng Witness Protection Program. Pero umaasa sila na makikipagtulungan ng whistleblower sa kanila para mapanagot ang mga pulis na sinasabi niyang may kinalaman sa kaso ng missing Sabongeros. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel. Ayan, maraming salamat. Kudos sa Bilyonaryo Channel at sa DZMM Teleradio Serbisyo para sa ating ginawang reaction video sa araw na ito. At mga kababayan, ano ang palagay nyo? Ito ba'y talagang mahinang klaseng case build-up o malaki ang pag-asa na ito'y magprogreso at maituro ang mga totoong salarin at utak, mastermind sa pagkawala ng napakaraming sabungero sa Pilipinas noong kapanahonan ng Sabong. O kaya ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless the Philippines. At sa bago pa lamang sa channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe ito. Maraming salamat.